Let us welcome the presence of our Lord into this place. To see your glory, we want to know your grace, we want to feel your presence, we want to see your face, we humbly bow before you. We listen for your voice. Lord, we welcome you into this place. 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 Lord, we welcome you into. Come on, church, we want to see your glory. We want to see your glory. We want to know your grace. We want to feel your presence. We want to see your face. We humbly bow before you. We listen for your voice. And Lord, we welcome you into this place. We welcome you into this place. Lord, 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 we welcome you into this place. Let us welcome the presence of our Lord right now. Holy Father, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. At kami po, Panginoon, ay nag-aalay ng aming pagpupuri at pagsamba. Sa lugar na ito, Panginoon, kayo po ay aming wini-welcome. Kayo po ay aming tinatanggap, Panginoon, sa buhay po namin. Maging sa pagsambang ito, Panginoon, kayo po ang pumagitna. Tunay po, O Diyos, na napakabuti mo sa buhay namin sapagkat sa buong isang linggo, Panginoon, ay nakita namin ang iyong walang putol na pagpapala. Ang pagbibigay mo sa amin ng buhay at kalakasan, ng araw-araw naming pangangailangan, Panginoon, ng iyong proteksyon, ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tunay po, O Diyos, wala na po kaming mahihiling pa. And so this morning, O God, nais lang naming ipahayag, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, ang aming pagsamba at pagmamahal sa inyo. Ang tanging maiaalay at maibibigay po namin sa inyo bilang tugon, Panginoon, sa labis mong pagmamahal sa amin. Punuin mo ang lugar na ito, Panginoon, ng iyong presensya at ang iyong presensya ay patuloy na kumilos sa buhay namin.
pagalingin po kami kung kami mga may sakit. Alisin ang lahat ng alalahanin sa aming puso, Panginoon, at bigyan kami, Panginoon, ng kapayapaan ng puso't isipan. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbigay ng kagalakan sa buhay namin ito, Panginoon. Tunay po, O Diyos, na anumang gawain namin, kung hindi po sasamahan, ay hindi po kami magtatagumpay. Kaya po, O Diyos, samahan niyo po ang aming pagsambang ito at kayo ay mangusap sa puso ng bawat individual. Welcome namin kayo, Panginoon, sa lugar na ito dahil ang lugar na ito, maging ang mga tao rito ay sa iyo. Ito ang aming papuri, ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you ready to worship the Lord, mga kapatid? Are you ready to worship the King of Kings and Lord of Lords? Purihin natin ang Diyos. People of God, let us sing for joy. Come, let us sing for the joy of the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. If we go to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hand, He will lift
joys of my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. We will never know what we have been given. He has chosen us and called us His own. Flowing from His throne, there is a river, bringing life and health whatever is wrong. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, a reason for singing. You bring the joy to my life, and you make it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. We will bless Your name, always and ever, and offer up the sacrifices of praise. Teach us, Lord, we pray, to live in Your presence. Make us more and more like You every day. You are my love. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, a reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, a reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. You are my love. You are my love and my life. You are my purpose for living. You are my hope in the night, a reason for singing. You bring the joy to my life, and you're making it better and better. Oh, and I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. And I will give thanks forever and ever. Amen. We will give thanks to You, Lord, forever and ever. Lord, we will sing to You, Lord. We'll lift our voices and worship You. And we will gonna bless Your names in spite of every circumstance we are facing, Lord. We choose to honor You. We choose to bless You, Lord. Thank You, Lord God. In Habakkuk 3:17-18, though the fig tree may not blossom, no fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the field yields no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord, and will joy in the God of my salvation. Lord, You seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must
must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see all the tasks and plans you have for me. But I will put my trust in you, knowing that you have to set me free. And I don't know what to say, but I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Yes, God. Purihin ka, Panginoon. We will sing praises to you, anuman, Panginoon, ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na nandiyan ka lang, Panginoon. Hindi mo pinababayaan, Panginoon, ang iyong mga anak, Lord. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin, kung may mga pinagdadaanan ng bawat isa dito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nakababatid, Panginoon. Pagalingin mo po, Panginoon, ang mga may karamdaman, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa financial namin, Panginoon, na pangangailangan. Kung may mga nangangailangan dito, Lord God. Sa mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, ang hangad namin, Panginoon, ay purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, karapat-dapat ka, Panginoon. Lord, buksan mo, Panginoon, ang aming puso at ang aming isip sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Buksan mo, Panginoon, ang bawat tenga namin, Panginoon, upang mapakinggan namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Bagamat, Panginoon, minsan, Panginoon, nasasaktan kami, Panginoon, pero alam namin para sa iyong, Panginoon. Marami pong salamat. Itinataas ka namin at pinapupurihan ka namin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.
I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. Because your goodness is running after, it's running after me. Because your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako na sa dalawang yugto ng ating gawain bilang pag-alaala sa banal na hapunan ng Panginoon. At tayo po ay magbigay ng sandali upang siya po ay ating katagpuin at ating
kaugnayin sa bawat sarili po natin sa umagang ito at tulad po ng ating pamumuhay sa araw-araw na kung paano natin siya pinapahalagahan, ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, kung paano natin ipinamumuhay sa pamamagitan ng ating pag-alaala sa Kanya na tayo ay namumuhay bilang tayo ay mga buhay na patutuo ng Panginoong Kristo sa gitna ng sanlibutan ito. At bago po natin tayo magpatuloy, pakinggan po natin ang paalaala ng banal na kasulatan sa Mateo, po matatagpuan, Mateo 26, talatang 20. At ganito po ang sinasabi. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, tandaan ninyo, ako'y pagtataksila ng isa sa inyo. Nanlumo ang mga lagad at isa-isang nagtanong sa kanya, hindi ako yon, di po ba, Panginoon? Sumagot si Jesus, ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Mamamatay ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na ipinanganak. Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Muli po Panginoon kami narito. Dala-dala po namin ang bawat puso namin, ang aming sarili, na kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, at hindi man po Panginoon namin maipahayag sa aming labi o maipakita sa aming mga galaw ang aming kagalakan na mula sa inyo Panginoon. Narito po Panginoon kami humaharap sa inyo upang kami po Panginoon ay mag-alay ng papuri at pagpapasalamat at pagsamba bilang Panginoon, ikaw yung Diyos na siyang may-ari ng lahat. Higit sa lahat Panginoon ay ang aming buhay at kalakasan. Salamat po Ama sa buong isang linggo na kami po Panginoon ay inyong pinagpala. Kami po Panginoon ay pinapagtagumpay ninyo sa anumang tukso, anumang pagsubok Panginoon. Bagamat kami ay nagkukulang Panginoon sa inyo, naroon Panginoon ang inyong katapatan sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon dahil kahit kami ay kuminsan ay nagtataksil sa inyo sa pamamagitan Panginoon na ang pipiliin namin ay yung mga gawain na ikalulugod Panginoon ninyo ang napipili po namin at nasusunod namin ay ang aming mga sarili. Salamat po sa pagkakataong ito dahil alam namin na kayo Panginoon ay nasa aming kalagitnaan. Nawa po Panginoon maging karapat-dapat ang bawat isa amin at mapatawad niyo po Panginoon kami sa aming mga pagkakasala, sa amin po Panginoong pagmamalabis at pagkukulang Panginoon sa inyo sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po sa isang linggo na kami po inyong ginubayan. Maging ganun po sa mga pagpapagaling niyo sa karamdaman, sa amin po Panginoon mga kapighatian na kami Panginoon ay nagkaroon ng ngiti at kagalakan. Sa amin po Panginoong paghihirap na kami po Panginoon ay nahihibsan sa pamamagitan ng inyong mga pangako na amin po Panginoong natututunan. Sa oras pong ito Panginoon, tanggapin niyo nawa Panginoon ang bawat isa sa amin na ang pag-aali ng papupuri at paghingi ng kapatawaran. Tunay nga po O Diyos na sa aming buhay ay kami po Panginoon ay nakakaramdam ng bawat sakit sa aming puso kung ang isa man Panginoon sa amin ay nagkakasala o nagkakanulo sa inyo. Nawa po Panginoon, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan sa bawat araw ng aming buhay upang Panginoon, ang aming malaking desisyon na tulad Panginoon ngayon na ang amin po Panginoong piliin ay laging kayo, ang amin po Panginoong pag-ariin sa aming buhay. At tanggalin na po namin sa aming sarili ang aming lumang pagkatao upang sa ganun Panginoon, yung pag-ibig namin sa inyo ay hindi namin sa salita magawa, kundi Panginoon, ito sa pamamagitan ng paglilingkod at pagbabahayag ng inyong salita at paggawa Panginoon ng magandang patutuo at buhay na patutuo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa inyo. Hindi man kayo Panginoon namin nakapiling at nakita, kayo po Panginoon ay naramdaman namin at kami malaki ang pag-asa sa inyong mga pangako na kami sumasampalataya na darating ang araw, kami po Panginoon ay dadalhin niyo sa inyong langit na kaharian. Pagpalain niyo nawa Panginoon ang mga simbolong ito ng amin po Panginoong tatanggapin sa umagang ito. Nawa po Panginoon, basbasan niyo at magsilbi Panginoon itong kalusugan at kalakasan ng aming lupang katawan at maging kagalingan din Panginoon ng aming mga karamdaman. Pagpalain niyo po Panginoon ang bawat isa sa umagang ito.
Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kanin. Sabay po natin kanin ng tinapay. Yan po yung simbolo ng katawan ng Panginoong Hesukristo na inihandog doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pagkatapos magapunan, dumampot siya ng isang kopa at nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sabay-sabay po natin inumin ang katas ng ubas. Yan po ang simbolo ng kanyang dugo na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay mahugasan sa ating karumhan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito. Nakasalo ninyo sa harian ng aking Ama. Maraming salamat po muli at pagpalain ng kanyang mga salita. Good morning. Blessed po ba tayo today? Amen. Taas nga yung kamay yung mga blessed na anak ng Diyos. Ayan, ang dami. Alright, so it's offering time. I know it's all of you are happy kasi offering time. So but siguro before that, bago tayo pumunta dito sa sa bahay-sambahan, ano yung common na ginagawa natin? Naliligo? Hindi, yung iba hindi naliligo. Kasi naligo na raw nung gabi, no? Nagbe-breakfast, yung iba naman wala, no? Siguro, I think, yung common natin ginagawa is humaharap tayo sa salamin, no? Kasi lahat siguro ng bahay may salamin. At kung wala naman, yung cellphone natin, merong camera, yung front camera, no? So I'm sure lahat kayo humarap sa salamin. Bakit tayo maharap sa salamin? Gusto nating makita yung sarili natin kung presentable tayo dahil sa mga makakasalubong natin, makakausap natin. We want to reflect yung good things sa buhay natin, especially yung aura or yung physical attributes natin, no? Now, in giving daw, it is also a reflection, no? Anong reflection? Reflection of our heart and reflection of priorities. Bakit reflection ng puso natin? Kasi sabi nga, di ba, kung ano yung laman ng puso natin, normally, yun yung ipinakikita natin. Now, yung reflection of the heart and reflection of priorities, ito yung mga ipinakikita natin kay God. Ano ba yung gustong makita ni God para sa atin? Now, God wants us to reflect na lahat ng meron tayo is galing sa Kanya and He is the sole provider, no? Kung ano yung meron tayo, we have to acknowledge na galing sa Kanya yan. And kung may papakita yung verse from Deuteronomy 14:23, ayan. Okay, so basahin natin. This is from TLB, no? The Living Bible. Sabi dito, bring this tithe to eat before the Lord your God at the place He shall choose as His sanctuary. This applies to your tithes of grain, new wine, olive oil,
and the firstborn of your flocks and herds. The purpose of tithing is to teach you always to put God first in your lives, no? So, ibig sabihin, yung pagbibigay daw pala natin is pagtuturo sa atin. No? Pagtuturo sa atin na ano yung dapat nating unahin. And ang sabi dito, teach us to put God first doon sa buhay natin. I'm sure marami na tayong napapakinggan, no, na encouragement kung paano natin ibibigay yung offerings natin sa Kanya with the tithes and offering. And also may mga personalities na pwede nating pwede tayong matuto sa kanilang buhay, no? Kung paano nila inuna ang Diyos, and yung blessing naman ng Diyos talagang overflowing sa kanila, no? So isang siguro may bibigay kong example dun sa Amerika. So kilala siya na isang mayamang tao, pero hindi siya ipinanganak na mayaman, no? At the age of 12, nagtatrabaho daw siya, but he practiced yung tithings, no? And alam naman natin sa Amerika na may mga 4 seasons, no? Pagka malamig kasi doon, talagang you have to gear yourself ng panlamig. Otherwise, hindi ka rin makakapagtrabaho kahit na sabihin mong sa atin, ang gusto natin malamig, no? Pero doon, pag winter, pagka wala kang winter clothes talaga, hindi ka makakalabas ng bahay. Pero itong tao na to, i-practice tithing, no? And one day, lahat ng yung tithes na binibigay niya dun sa mother niya, and then sinasabi, Ma, this is my tithes for the week. By the winter comes, sabi nung mother niya, anak, please use your tithes muna to buy clothes, winter clothes, kasi parating na yung winter. So, nandoon yung pag-atubili ng nagdadalawang isip siya. So, nandoon yung pangangailangan niya, and nandoon naman yung heart niya to give back to the Lord yung tithes niya. And then he decided na, no, I will give this to God, my tithes. And then 1 week after, before winter comes, dumating yung auntie niya. Yung auntie niya, it so happened, may dalang winter clothes para sa kanya. So, napakagandang istorya na ang ibig lang nating sabihin dito, God will provide kung ano yung kailangan natin. So, as long as uunahin natin siya, no? So, another personality, hindi na tayo lalayo, dito na lang sa Pilipinas, si Manny Pacquiao, no? Alam natin si Manny Pacquiao. Alam niyo, brother and sister, marami tayong matututunan din na, values sa buhay ni Manny, no? Nung time na alam natin na hindi siya born Christian, nung time na nananalo siya, nung time na nag-gain siya ng future, yung pera doon sa boxing. But coming 2012, no, nagkaroon siya ng heart na tanggapin ng Diyos sa kanyang buhay. And by the story is malaki yung binibigay niyang tithes, no? Kasi alam niya na lahat ng pag-aari niya, lahat ng na-achieve niya is galing sa Diyos. So, he give back. Alam niyo yung series na nagpapanalo si Manny Pacquiao, no? And then, when he accepted God, doon siya nagkaroon ng pagkatalo. Natalo siya sa bout versus Bradley. So, but, hindi niya tiningnan na bakit ganito kung kailan ako kung kailan kita tinanggap, kung kailan ko ginawa yung gusto mo, doon ako natalo. So he did not take that as a negative. But of course, tinake niya yon as a blessing. So ang sabi niya, nung time na nagpapanalo siya, kilala niya ang Diyos, pero hindi niya ginagawa kung ano yung gusto ng Diyos. And he feels like even though he has a lot of money, he feels like he will go to hell. Kasi hindi niya raw ginagawa. But, nung ginagawa niya, ando doon yung mga pagkatalo niya sa umpisa, sinubok siya. Pero hindi siya nasira. He continued doing yung kung ano yung gustong ipagawa sa kanya ng Diyos. So, ang point dito, mga kapatid, once we want to do what God want us to do,
nandiyan dyan yung mga trials, pagsubok. Especially kapag sa pagbibigay, sa pagkakaloob. Nandiyan dyan yung susubukin tayo na, uy, ibibigay mo ba yan? Wala ka ng allowance. Kukulangin ka na for the week. No? Yung tuition fee, yung bayad sa bahay. Maraming bagay na susubukin tayo. Pero sabi nga, dun sa buhay ni Manny Pacquiao, as long as you are faithful sa Kanya, especially the reflection of your heart, the reflection of our priorities, makikita daw yun sa ating pagbibigay. Kaya mga kapatid, china-challenge tayo ng dalawang personality na yon, no? Hindi man malaki yung ating maibigay, but ano ba yung priority ng puso natin? Ano yung priority natin sa buhay? Ito yung reflection ng ating pagbibigay. So right now, meron po tayong, and by the way, hindi napupunta yung mga kaloob natin, hindi napupunta kung saan-saan, no? Just like to give yung sinabi na wag na tayo pagka binigay natin kay God yan, wag na nating isipin kung saan napupunta yan. Kasi ang importante is yung puso natin. Binibigay natin kay God yan, no? Kung saan man niyang gamitin, I'm sure ipe-bless ng Panginoon yon. All activities. So at this point, habang ang ating mga Dorcas ay iikot, no, ipag-pray po muna natin yung ating kaloob sa Kanya na nawa yung desire ng puso natin, yung mga priorities natin, i-ask natin ng guidance sa Kanya. Nang sa gayon, yung mga pagbibigay natin. And also, no, sabi niya, pagka nagbigay ka kay God, this is the time to ask God naman. No? Ask God, and then I'm sure kung ano yung desire ng puso mo, ibibigay niya sa iyo on the right timing. Let's come to the Lord in prayer. Yes, so Lord God. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang pinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat dahil hindi mo po kami pinagkukulang dun sa mga major needs namin sa buhay, O Lord God. Bagamat naghihirap kami, Panginoon, kung paano po makamtan ito, Panginoon, but then again, nandiyan ka po, O Lord God, na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. Patuloy na nagbibigay sa amin ng karunungan, patuloy na nagbibigay sa amin ng magandang kalusugan, patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pusong mapagmahal sa aming kapwa. Lord, ang dalangin po namin sa ngayon, Lord God, alam mo po yung aming situation, so Lord God, but we want to give back, Panginoon, yung para po sa inyo, O Lord God. Lord, patuloy mo po kaming turuan na ang maging desire po ng aming puso, Panginoon, is maibalik sa inyo, Panginoon, yung para sa inyo, O God. Alam po namin, Panginoon, na you own everything, and hindi mo po kailangan, Panginoon, yung mga financial na offerings po namin sa inyo, O Lord God, because you own everything, O Lord God. Ito pong mga bagay na to, Panginoon, ay siya pong magtuturo sa amin, Panginoon, na tuparin, Panginoon, yung mga gusto mo po, O God, yung mga utos mo po. And most especially, Panginoon, turuan kami, Panginoon, na hindi maging sakim, Panginoon, dahil kung ano po yung laman ng aming puso, Panginoon, normally yun yung na-execute po namin, O God. Lord, pagdamutan mo po, Panginoon, yung aming pong pagkaloob, O God, at dalangin po namin ang inyong pong pagpapala sa mga ito, at gayon din po, Panginoon, pagpapala po sa amin. Muli, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
talk about the benefits and privileges of being a Christian. Ano ba ang benepisyo, pakinabang? Ano ba ang pribilehiyo ko ngayong ako ay isa ng mananampalataya? Alam nyo, pag pinag-usapan ko ang benefits o yung pribilehiyo, ito yung gustong-gusto natin. Amen po ba? Amen? Of course, ako ay magjo-join sa sa business na yan. Ano naman ang makukuha ko? Tama po ba ako? We always used to ask that question, what will be my benefits? Ano ang makukuha ko? Ano ang pribilehiyo na meron ako? If I will work in that certain company, what are my privileges? Sino po rito ang mga nagtatrabaho sa company? Ano po? Di po ba tinatanong natin, ano ang privileges na meron? Pag nakita natin na yung privileges na ibinibigay po sa atin ay mukhang hindi fit doon sa work po natin, then we will go for another work. Uhaw ang tao sa benefits at sa privileges. Ano ho? Pero gusto kong malaman po ninyo na yan po ay mga panlupa na kinauuhawan po natin. Mga pangdito lang sa mundong ito. The good news is, kapag ka po ikaw ay tumanggap sa Panginoon at naging isang tunay na mananampalataya, ano ho, there is also a certain privileges, there is also a certain benefits as Christian. Bilang mga anak ng Diyos, meron po tayong benepisyo, meron po tayong pribilehiyo. Sino po dito ang gusto ng benepisyo at pribilehiyo bilang Kristiyano? Magsabi po kayo, ako yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang unang-una, kapag ikaw ay nagdesisyon na magkaroon ng relasyon kay Kristo, ang unang-unang benepisyo po ay ito. We will have a what we call union with Christ. We will have a union with Christ. Before, hindi po tayo united with Christ. Hindi tayo kaisa ni Kristo. Why? Because we are sinners. Tama po? Makasalanan po tayo. At ang nararapat sa makasalanan ay ano po, hiwalay sa Diyos na banal. The good thing is ay ito po, nung tayo ay magdesisyon na tanggapin si Jesucristo sa buhay po natin, nagkaroon po tayo ng pakikipagkaisa sa Kanya. And that's why we have this what we call baptism. You know why? Because baptism is a perfect symbol of being united in Christ. Nung si Kristo po ay nakapako sa krus, ilan ang kasama po niya? Dalawa. Ilan po sila doon sa bundok ng Golgotha? 3. Tama? Si Jesus, and then isang nasa right at isang nasa left. Ang sabi po nung nasa left side, he was trying to provoke Jesus. Sabi niya, kung ikaw talaga yung Kristo, no? Bakit di mo iligtas yung sarili mo, pati na rin kami? But then there is the other guy na naandito sa kanan at sabi nitong guy na ito, sabi niya, uy, mahiya ka. Kumbaga sa panahon natin, mahiya ka. Bakit? Tayo nakapako rito kasi makasalanan tayo. Pero siya, wala siyang ginawang kasalanan. And then at that point of time, he asked Jesus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pag naghahari ka na. Ano sabi ng Panginoon sa lalaking ito na nasa kanan? Ngayon din, isasama kita sa aking kaharian o isasama kita sa paraiso. What's the point? Yung lalaking po yun, na nasa kanan, nakitaan po natin siya ng, acknowledgement ng kanyang pagkakasala, ng kanyang tunay na kalagayan, na wala siyang magagawa kung wala si Jesus Christ. That's number 1. Number 1 thing, kailangan nating i-acknowledge yung problem natin. Ano yung problem natin? Letter S-I-N. Ano po yun? Mahina. Ano po yun? Mahina pa. Ano yun? Tama. Ang ating problema ay yung kasalanan. We have to acknowledge that we are sinners. Makasalanan tayo. And so, the only solution ay kilalanin natin si Jesus Christ na nagpapatawad, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And at that point of time, itong lalaking ito, personal na kasama niya si Kristo na nakapako sa krus. Personal niyang nakausap si Jesus at binigyan siya ng assurance na siya isasama sa tinatawag po nating paraiso.
Bakit po siya nabigyan ng ganong assurance? Because the second thing, after acknowledging that he is a sinner, he acknowledged that he needs a Savior. And at that point of time, alam niyang si Jesus Christ ang kanyang Savior. Kaya sinabi niya, ito yung pangatlo, confession. He asked Jesus Christ, he confessed his faith to Jesus Christ, and he asked Jesus Christ, pwede mo ba akong isama sa iyong kaharian? Imaginin po ninyo, pang-apat, na andoon yung tinatawag po nating confidence and faith kay Jesus Christ. Sa itsura ba naman ni Jesus Christ na yun, makukuha mong humingi ng tulong? Sa itsura ba naman ni Jesus Christ na yun na nakapako din sa krus, walang magawa para sa kanyang sarili, sasabihin mo ba sa pagkakataon na yun, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na? But because that man knew, Jesus Christ was not an ordinary man. He knew that this guy is not an ordinary person because siguro sa lahat ng napako doon sa krus, si Jesus lang ang nagsabi na patawarin mo sila sa kanilang pagkakasala. Kakaiba ang tingin niya. At that point of time na didinig niya, iba. Hindi ito pangkaraniwang tao. Ito ang tunay na tagapagligtas. Sinampalatayanan niya si Jesus at ang sabi niya, alalahanin mo ko pag naghahari ka na, at binitawan ni Kristo ang pangako sa kanya. Ngayon din isasama kita sa paraiso. Tignan po ninyo yung pagkakasabi ni Jesus Christ. It's all because of God's grace. It's all because this man put his trust on our Lord Jesus Christ. Jesus never said, hindi po sinabi ni Jesus, ang kapal naman ng mukha mo, wala ka pa nga nangagawang mabuti. Nakapako ka dyan kasi magnanakaw ka. Tapos ngayon hihingi ka ng tulong sa akin. Mahiya ka nga. Ganun ba sinabi ni Jesus? No! Because Jesus Christ came here to save, seek and save the lost. And one of them is this thief, itong magnanakaw na ito, begging for salvation. Jesus said, isasama kita sa paraiso. What's the point? The point is, itong lalaking ito ay nagkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Bakit? Dahil kasama ni Jesus na napako sa krus. Kasama ni Kristo na nalibing. And sabi po, kasama ni Kristong nabuhay na maguli. Nang sabihin ni Jesus, isasama kita sa paraiso, totoo po yun na talagang ang lalaking ito, literal na isinama ni Jesus doon sa langit na bayan na kung saan ay patutunguhan po natin. Sa panahong ito, wala na ang bundok ng Golgota. Ang tanong, papaano natin si Kristo makakaisa sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay? Ito ang maganda. Iniwan ni Kristo ang simbolo ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yan ang bautismo. Kaya lahat ng nababautismuhan, nakakasama ni Kristong mamatay, malibing at muling mabuhay. Kaya lahat ng tumanggap kay Kristo sa kanilang puso, kailangang dumaan sa bautismo para ikaw symbolically, katulad ng lalaking yon na pinakakuan ni Kristo ng kaligtasan, ay magkaroon din ng ganong assurance na sa oras na tinanggap mo si Kristo sa iyong puso at ikaw ay nakasama ni Kristong mamatay, malibing at muling mabuhay, sabi ng Panginoon, maliligtas ka. Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas, datapot ang hindi sumampalataya parurusahan. And so the first benefit that we have when we decided to receive Jesus Christ in our lives is what we call union with Him. Hindi mo makakaisa si Kristo kung hindi mo siya tatanggapin. At ang napakaganda pa po, pangalawa, pagkatapos po nating tanggapin si Kristo at makaisa siya, ay yung tinatawag po nating adoption by God into His family. Hindi ka po ginawang ulila ng Diyos. After mong tanggapin si Kristo sa buhay mo, I want you to understand that after receiving Christ as your Lord and Savior, Jesus or our God, adopted you into His family. John chapter 1 verse 12 up to 13, sinabi po diyan na ang lahat ng nagsitanggap kay Kristo, lahat ng ipinanganak, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, ay kinikilala ng Diyos na na kanyang mga anak. We are sons and daughters of our Father in heaven because we receive His Son, Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Kaya gusto ko pong malaman ninyo, from the beginning of time na ikaw ay tumanggap kay Kristo, hindi ka na ulila. May pamilya ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, welcome to the family of God. That's true, mga kapatid.
Ikaw at ako ay anak ng Diyos. Bakit? Meron bang hindi anak ng Diyos? Yes. Lahat ng hindi tumanggap sa Panginoon ay hindi anak ng Diyos. In terms of relationship, lahat ng anak ng Diyos na itinuturing ay yun lamang tumanggap. Uulitin ko po. Kasi nasanay po tayo doon sa kaisipan na lahat ng tao anak ng Diyos. Lumabas ka dyan sa kalye at tanungin mo ang tao at sabihin mo, ikaw ba ay anak ng Diyos? Titiyakin ko sa iyo, sasabihin niya, anak ako ng Diyos. Wala po diyang magsasabi na siya ay anak ng demonyo. Tama po? Wala po. Lahat ng tao dyan, tanungin mo, ikaw ba ay anak ng Diyos? Sasabihin niya, oo, anak ako ng Diyos. At sasabihin nila, lahat ng tao anak ng Diyos. Tatanungin ko po kayo, kayo po ba'y naniniwala lahat ng tao ay anak ng Diyos? Hindi. Bakit po? Because hindi lahat ay may relasyon sa Panginoon. Tignan natin yung John chapter 1 verse 12 and 13. Puntahan po natin itong verse na ito at makikita ho ninyo ditong maliwanag ang sinasabi ng talata. John chapter 1 verse 12 and verse 13. You look at this. Gusto ko matutunan natin to mga taga Church of Christ San Pedro. Ano po? But to all who believe Him and accepted Him. Take note of that word. May mga naniniwala. Tama po ba? Tama po? Pero hindi tumatanggap. Nakuha niyo po yun? So kaya binanggit po dito ni John, ang sabi po niya, but to all who believe Him and accepted Him. Hindi yung sapat na naniniwala ka lang. Hindi sapat. Maraming mga taong naniniwala, pero hindi nagtitiwala dahil hindi nila tinatanggap si Jesus. Sa verse na ito, maliwanag ang sinasabi. Sabi po dyan, but to all who believe Him and accepted Him. Sa lahat daw ng naniwala at tumanggap sa Kanya, He gave them the right to become children of God. Ano po ibinigay sa atin? The right to become children of God. Sino itong mga to na binigyan ng rights to become children of God? Next verse, it says, they are reborn. Ipinanganak na muli. Okay? They are reborn not with a physical birth. Ito, hindi ito. Sabi diyan, resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Tayo ay ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos doon sa tubig ng bautismo. Yun ang dako na ipinapanganak ang tao at ang tao ay ipinapanganak sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay Espiritu. Kaya ang sabi po ni Jesus kay Nicodemus, malibang ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ano po ang punto ko? Nang ikaw ay tumanggap kay Kristo, binigyan ka ng tinatawag nating karapatan na mapabilang sa Kanyang pamilya. You and I are now sons and daughters of our God, not because you're good, not because you're kind, not because you're generous, but because, ang sabi ng Bible, you have given that right because you believe and accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior. That's very clear. So, paano, pastor, yung mga nagkiklaim na sila ay anak ng Diyos? Well, siguro we can accept that by virtue of creation. By virtue of creation, all of us are children of God. Yes, but not by virtue of relationship. Because by virtue of relationship, only those who believe and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior, sila lang yung ibinilang ng Diyos sa Kanyang pamilya. So kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ sa buhay mo, hindi ka kabilang sa Kanyang pamilya. I'm sorry, but that's the truth na tinuturo ng Biblia. But because you believe, because you accepted Jesus Christ in your life, congratulations, welcome to the family of God. Sabi mo nga sa katabi mo yan, congratulations, welcome to the family of God. Praise the Lord. Hindi lang po yan. Ito pa ang maganda. You're not only united with Christ, you're not only adopted by our Father, but also you have a what we call Christian liberty. You have that what we call freedom.
Why? Because before, you and I are not free. We are slave because of sin. Alipin ikaw at ako ng kasalanan. Kaya kung ano ang gusto ng laman, yun ang nasusunod. Kung ano ang sabihin sa iyo ng laman, yun ang iyong gagawin. Bakit? Kasi alipin ka dati. Pero nung tanggapin mo si Kristo, hindi ka na alipin ng laman. Ikaw ay meron ng kalayaan. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Malaya ka na. Sabi mo nga yan sa katabi mo, congrats kapatid, malaya ka na. Praise God. Ang tanong ko, ano ang umaalipin sa iyo? Inaalipin ka ba ng pagkabalisa? Inaalipin ka ba ng bisyo? Inaalipin ka ba ng iba't ibang kamunduhan? Gusto kong malaman mo, nang tanggapin mo si Kristo, pinalaya ka na. Malaya ka na. And so, hindi ka na kinakailangan magpaalipin pang muli sapagkat another benefit na binabanggit ng Biblia, you have this what we call Christian liberty. May kalayaan ka na. Sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 16, maliwanag po ang sinabi po ng kasulatan. Tignan po natin ito. At makikita po natin yung in-admonish tayo ni Peter dito. Ang sabi niya, 1 Peter chapter 2 verse 16, for you are free, yet you are God's slaves. So, don't use your freedom as an excuse to do evil. Mga kapatid, malaya ka na. Oo, hindi ka na alipin ng kasalanan. Hindi na. Pero ano pong sabi diyan? Meron ng bagong, meron na tayong bagong Panginoon. Meron ng bagong amo. Sino na po ang bagong amo natin? Ang sabi po diyan, yet you are God's slaves. We are slaves of our, parang mahina, we are slaves of our, that's correct. Alipin tayo ng Diyos. Tama, hindi ka na alipin ng kasalanan. Pero ngayon, alipin ka na ng Diyos. And therefore, dahil ikaw ay malaya na, meron ka ng freedom, ang sabi dyan, huwag mo namang gamitin yung kalayaan mo na yan para gumawa ng masama. Kasi nga, malaya ka na. Amen? Ang problem po sa atin na ito, pinalaya na tayo, pero namumuhay pa rin tayo na parang bilanggo. Namumuhay pa rin po tayo na parang may tanikala sa paa. Alam po ba ninyo, nung araw, yung mga nabibilanggo ay meron pa pong silang chain sa kanilang mga paa. And so ang kanilang paglalakad ay hindi maayos, hindi komportable. Pero kapag sila po ay sa tagal ng panahon na yun ay nakakabit sa kanila, pag sila po ay pinalaya, ang pakiramdam po nila nakakabit pa rin. Tayo po mga Kristiyano, kung minsan ganun po ang pamumuhay. Bakit po? Pinalaya ka na sa kasalanan, pero ang pakiramdam mo, sa mundo ka pa rin. Kapatid, hindi ka na alipin ng mundo. Alipin ka na ni Kristo. Kaya wag mong gamitin yung kalayaan mo para gumawa ng mali. Wag! Sa halip, lagi mong isipin, ngayong Kristiyano na ako, gagawa ako ng mga bagay na magbibigay ng kaluguran sa Diyos. Amen po ba? Hindi ka na alipin ng mundo, kaya hindi ka na materialistic. Amen po ba? Amen? Amen? Hindi ka na alipin ng bisyo, kaya hindi ka na magiinom. Amen po ba? Amen? Hindi ka na alipin ng bisyo, kaya hindi ka na maninigarilyo. Amen? Hindi ka na alipin ng ikang masamang bibig, kaya hindi ka na magiging chismis. Hindi ka na magiging chismosa. Amen po ba? Yes. Hindi ka na alipin ng tinatawag po nating spirito, ng tinatawag po nating pagsusugal. Kaya hindi ka na nagtataya sa bingo. Amen? Wala na nagloloto. Amen? Parang pahina kayo ng pahina. Walang tumataya sa wedding. Yan. Bakit? Malaya ka na nga eh. At sinasabi po ng Panginoon, ba't malaya ka na? Nagpapaalipin ka ba? Wala na yung tanikala mo sa paa. Bakit ganyan pa rin ang lakad mo? Lumakad ka ng matuwid kasama si Kristo kasi malaya ka na. You're free. You can dance. You can praise. You can use the whole body to glorify the name of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pag malaya ka na, di ba? Napakasarap. Merong kinakanta, malaya, malayang, malaya. Nadinig niyo na ba yung kantang yan? Hindi pa?
Di pa nadinig? Makinig po kasi kayo ng Christian music. Hindi kung ano-ano yung pinapakinggan ninyo. Diba? Malaya na rin po kayo sa makamundong musika. Malaya na. Pakinig tayo ng pakinig ng mga makamundo. Andiyan sa tenga po natin. Diba? Alipin ka ng awiting makamundo. Pero ikaw ay Kristiyano. Babad na babad ang tenga mo sa awiting makamundo. Samantalang ikaw ay Kristiyano. Paano naman yun? Diba? Hindi ba mas masarap na ang tenga mo ay alipin ng mga awiting papuri sa Diyos? Amen po ba? Bakit po? Masarap pakinggan at nakakatanggal ng stress. Pag kayo po i-stress, makinig po kayo ng Christian music. Hindi yung stress ka na, ang pinapakinggan mo pa, laklak. Diba? Marami ka ng problema, pinapakinggan mo pa, no? Yung sa langit, wala ang beer. That's why we drink it here. Diba? Bigong-bigo ka na, ang pinapakinggan mo pa, mga awiting ni Eddie Peregrina. Jesus, naku po, napakatandang musika. Hindi ka na alipin yan. Hindi na. Diba? Amen po ba? Bakit? Kasi you have now the Christian liberty. Hindi lang yan. You also have this what we call spiritual right to the sacraments of the new covenant. And that's why we have this Holy Communion. Nagkakaroon po tayo ng pakikibahagi para alalahanin si Kristo sa kanyang kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay doon sa tinatawag po nating Holy Communion. Yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Yung baptism, ilang beses po nangyayari? 1 beses. And after that, pwede mong malimutan, pero ang Diyos nag-iwan pa ng another symbol that will remind you na ganun kanya kamahal, iniwan niya po sa atin yung banal na hapunan. That's why every Sunday we have this. We partake, dito sa tinatawag nating Lord's Supper. Why? To remind us kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano kalaki yung sakripisyo ng Diyos, maligtas ka lang. Yan ang banal na hapunan. Nagkakaroon tayo ng rights para makibahagi dyan. Bakit? Kasi tumanggap ka na kay Kristo. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, ano naman ang karapatan mo makibahagi dyan? Di mo naman nauunawaan yan. Balikan po ninyo. Nung nag-Lord Supper si Jesus, sino kasama niya? Kasama ba niya mga unbeliever? Ang kasama po niya mga disciples, mga tagasunod ni Kristo, partikular ang 12. And therefore, kung hindi ka pa disciple ni Kristo, wala kang karapatan tumanggap nito. Hindi to merienda. Okay? Hindi to ordinary meal. Because when you take this as an ordinary meal, magiging kasalanan ito sa iyo. Ako po natin, hindi ito biro-biro. Hindi. Kaya kung tingin mo, hindi ka pa tumatanggap kay Kristo, huwag mong tanggapin yan. Bakit? Hindi ka pa kabilang. Nagkakaroon ka ng karapatan na tanggapin ang banal na hapunan kasi tinanggap mo si Kristo. At kung ikaw naman ay tumanggap kay Kristo, ikaw ay isang tunay na mananampalataya, huwag mong tanggihan ang katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo kasi feeling mo hindi ka karapat-dapat. May mga Kristiyano na kapag ka po nag-aabot ng Lord's Supper yung ating mga diakono o ating mga elders, tinatanggihan nila. Huwag. Tumanggap ka na kay Kristo tapos huwag. Bakit? Kasi parang hindi ako karapat-dapat. Sino ba karapat-dapat sa atin? Wala. Wala pong karapat-dapat sa atin. Pinapagindapat lang po tayo sa pamamagitan ni Kristo at kung si Kristo, naniniwala kang nasa buhay mo, may karapatan ka na makiisa sa tinatawag po nating Holy Communion as part of the sacraments na iniwan ni Jesus Christ. Kasi, the second thing, hindi lang po yung baptism ang iniwan niya, para maalala po natin yung sakripisyo niya, again, iniwan niya yung Holy Communion. The last benefit that we have is the fellowship of all Christian. Kapag ikaw po ay isa ng mananampalataya, mayroon kang benefits, mayroon kang privilege na makiisa because you are now one in spirit. Kapag wala ka pa kay Kristo, naaalangan ka Alam niyo po, nung first time po ako sino po mga first time dito? First timer? First time po ako umattend sa Church of Christ sa Alasasin. Hindi pa po ako tumatanggap sa Panginoon.
Hindi ko maintindihan kung ano ang ginagawa ng mga Kristiyanong ito. Hindi ko maunawaan kung bakit nagsasama-sama sila na parang magkakapatid. Hindi naman sila magkakadugo. Bakit ganun na lang ang samahan na meron po sila? Now, when I became a Christian, naintindihan ko, kapag ka pala ikaw ay Kristiyano, mas matimbang ang dugo ni Kristo kaysa dugo na nananalaytay sa laman mo at sa laman ng mga kamag-anak mo. The blood of Christ is thicker than the blood that we have in our veins. Kaya pala, kung magtulungan na lang po tayo, gano'n na lang. Tignan niyo po ito. Bigyan ko yung sample. Kapag ka po merong may sakit, ano pong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Nananalangin. Kaakibat ng panalangin sa abot ng ating makakaya, tayo po ay nagbibigay. Hindi yung ginagawa ng mga kamag-anak nyo. Hindi. Humingi ka nga ng tulong ng kamag-anak mo, ang dami pa sasabihin eh. Hindi ka na nga tutulungan, ang dami pa sinabi. Tama po. Ay, ikaw naman ikay, nakakaalala lang pag may ganyan. Ang tulong, walay. Pero dito, raratratan ka ba? Hindi. Hindi ka raratratan ng mga negatibong salita. Dito, raratratan ka ng panalangin. Panginoon, palayain mo po ang taong ito kung ito'y may sakit. Alisin mo po ang masamang spirito sa kanya. O, ganyan ang ginagawa dito. O, sino po dito ngayon ang gustong ratratan ng panalangin? Raratratan na natin. Di ba? Dito po sa atin, hindi basta binobomba lang ng kung ano-anong pananalita. Dito ho, binobomba ng matinding prayer, ng matitinding prayer warriors. Binobomba sila ng panalangin at hiling. Kasi nga po, we have that privilege, na makipellowship sa mga mananampalataya. Ito, pansinin ninyo. Pag hindi kayo umaattend, di ba pakiramdam nyo parang may kulang? Sabi mo nga sa katabi mo, di ba totoo yun? Totoo yun. Pag hindi ka nakaka-attend, parang may kulang. Mayroon kang na-miss. Na yung na-miss mo na yon, hindi mo makita sa trabaho, hindi mo makita sa kaibigan mo, hindi mo makita kung saan. Makikita mo lang yun pag nakipagkatipong ka ng ganito. Pag uwi mo, ay, ang sarap ng feeling ko. Ang dami kong tama kay pastor. Buti nga. Di ba? Alam mo bakit? Kasi makakabuti sa yun. Kaya kung ngayon, tinatamaan ka, di ba? Lalo na yung mga tamad-tamad, tamad umattend, tamad mag-Bible study, tamad manalangin, para sa iyo itong sermon na to. Sabi mo sa tabi mo, parang ikaw yung topic. Para sa iyo to. Para sa akin to. Why? Mahal ka ng Diyos. Yan, sabi mo sa katabi mo yan. Mahal ka kasi ng Diyos. Di ba? Ang pakaliwanag nito, mga kapatid. Paano mo naman mamimiss yung ganitong benepisyo? Di ba? God don't want you to miss this benefit, mga kapatid. Yung fellowship ng mga mananampalataya. And I'm really blessed because meron na po tayong mga leaders, mga small groups na nagsimula na kanilang pagkikita-kita during the weekdays. Nabe-bless po ako. No po? Kahapon po, kasi sina Brother Christian, sina Brother Kit, nakita-kita ho sila. Hindi naman masyadong mahal ang pinuntahan nila. Punta lang naman sila dyan sa SB. Sa amin po, sa probinsya, ang SB, Saba. Nagpe-fellowship sa Saba. Alam mo yung Saba? Yung saging. Pagka may nilaga kang saging at meron kang mainit na kape, katalo na yun. Dito ho sa atin, ang SB ay Starbucks. Oo. Ay, gaano kasarap yun? Sabi nga ni Brother Kevin. Sabi ni Brother Kevin doon sa comment niya sa post, Pastor, nakaka-addict po ito. Gusto ko po mayat-mayain. Hallelujah! Di ba? Sabi ko nga sa kanya comment ako sa kanyang Facebook, Brad, ito yung ayaw mo dati. Ayaw ni Brother Kevin dati, wala kasi si Kevin yun eh. Pero dati ayaw niya yun. Ano ko bakit? Nakukornihan yun eh. At syempre, dahil tipong patawa lagi yun, lahat ng gagawin nyo, tatawa kayo. Sa bagay, sabi nga, ang iglesia ay parang katawan. May kanya-kanyang bahagi. Baka si Kevin ang kilikili ng iglesia. pag nahawakan mo, tatawa ka talaga. Hindi ako nabibiro. Pag si Brother Kevin po nakasama nyo, tatawa talaga kayo doon. Masaya kasama yun. Ang point ko ay ito. Bakit hindi naman ito magkakamag-anak? Si Christian, si Aldrin, si Kit,
Si Kevin, meron pa dapat eh. Isa pa, si Rusta. Tapos si JM. Yan ba magkakadugo yung mga yan? Itsura pa lang, magkakalayo na. Di ba? Magagandang lalaki sa kani-kanilang mga, paningin. Kani-kanilang paningin. Siyempre, di ba? Kanya-kanyang tingin yan eh. Di ba? Pero ang pinakapogi sa kanilang lahat, siyempre si Kit. Siyempre. Ayaw mo bakit? Siyempre, kamukha ni Mr. Carol yan eh. Ngayon, anong dahilan? Bakit sila nagsama-sama? And they talk about free will. They talk about the Trinity of God. Alam nyo, pagka si Kit umuwi, kumusta ang pagtitipon nyo? Anong napag-usapan nyo? Kumusta? Hindi pwedeng, ang sagot niya lang, okay lang po. Ay, hindi pwede. Tinatanong ko, anong napag-usapan nyo? Kailangan nyo sabihin sa akin kung ano nangyari. Benefits of Christian. Benefits of a child of God is to have fellowship. Yan ang hindi natin dapat namimiss. Lalo na pag marami kayong problema. Sino po dito ang maraming problema? Oy, kakaunti, kakatuwa naman. Alam nyo, sa dami na natanong ko, itong church na to, ang walang masyadong may problema. I'm really blessed. Mag-pray na kaya tayo. Total, wala naman kayo masyadong problema. Parang masaya. Liwanagin ko po. Dalawa lang ho yan. Naintindihan po ba ninyo yung tanong ko? Sino po rito ang maraming problema? May mga pinagdadaanan. Lahat naman pala tayo eh. Kayo naalakan ba kayo? Di ba? Alam nyo kung ano susi dyan? Bukod sa panalangin, bukod sa kayo po ay nagbabasa ng Biblia, huwag po kayo mag-isa. Humanap kayo ng ka-fellowship nyo. Alam mo, pag marami kang isipin, makinig ka sa akin. Pag marami kang isipin, maraming tumatakbo sa isip mo. Marami kang problema, marami kang alalahanin. Tapos papasok ka pa doon sa loob ng kwartong pagkadilim-dilim. Okay. Makikinig ka pa ng mga emo music. Ay tapos ka paglabas mo dyan, frustrated ka talaga. Kaya marami ngayon ang nadidepress. Why? Kasi yung kanilang nararamdaman nilalagay sa social media. Tanong, yung social media ba sasagot sa inyo? Hindi. Pag may problema kayo, tumawag kayo sa mga mahal nyo sa buhay na Kristiyano. Papayuhan kayo niya na maganda. Tumawag kayo sa mga Christian leaders. Tumawag kayo sa mga kapatiran. Bakit po? Kasi pagkausap niya, bibigyan kayo ng mga magagandang pananalita. Amen? Huwag kayong tatawag doon sa kaibigan nyo na puro bisyo. Pag tumawag kayo doon, sulayan. Punta ka lang dito, toma tayo, ikaw naman. Papupuntahin ka lang niya para painumin. Oo, pagkatapos niyang painumin, pagkatapos kang malasing, ano mangyayari sa iyo? Mas lalala ka. Kaya pag may pinagdadaanan po kayo, alam mo na kung sino tatawagan mo. Siyempre, tawag ka sa Panginoon. Pangalawa, hanap ka ng kapwa mo mananampalataya. Sabi, Brad, baka naman po pwede mag-sharing tayo ngayon. Diba? Amen po ba? Hindi yung gagawin mo, magkukulong ka sa kwarto. Tapos pagkulong ka sa kwarto, sabihin mo, aping-api ako. Wala nagmamahal sa akin. Bubuksan mo yung Facebook, tapos makikita mo yung mga updates ng mga kaklase mo, mga nagtagumpay. Mga picture lang naman yon. Yung mga kaklase mo na parang ang sasaya, picture lang din yon. Ang picture madaya. Akala mo mga nakangiti sila doon, pero mas malala pala problema nila kaysa sa'yo. Tapos inggit na inggit ko sa kanila, nagingitian sila. Kumakain sila ng masarap. Tapos ako dito sa loob, wala makang makain, wala man lang pera. Kawawa naman ako. Tapos meron kang background music na pagkalungkot-lungkot. Tapos meron kang ilaw na dim. Nandun ka. Paano na ang buhay ko? Wala na nagmamahal sa akin. Hoy! Gising! Mahal ka ng Diyos. Sa sobrang pagmamahal nga niya, binigay niya yung kanyang bugtong na anak, namatay para sa'yo, masave ka lang. Tapos nag-iimo-imo ka dyan sa loob ng kwarto. Lumabas ka kaya dyan. Humanap ka na makaka-fellowship. Tumawag ka sa mga anak ng Diyos. Ipunin mo at sabihin mo, alika kayo, mag-Bible study tayo. Yun! Para ano sa ganun, ma-enjoy mo yung benefit na ikaw, hindi man tayo magkakamag-anak, pero nag-i-enjoy tayo dahil we are connected through the blood of Jesus Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Come on, yung palakpak na malakas! Woo!
ito po ang maganda yung results of being sure that we are Christians. One, there is what we call joy. Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Meron ba siyang joy? Ayan. Di ba? Alam nyo kung anong pinakamagandang mukha? Yung mukhang mayroong kagalakan. Amen? Nakita nyo na po ba yung mukhang namumroblema? Ha? Nakakita na ba kayo ng mukhang namumroblema? Sabi ng mga mister, opo, yung asawa ko. Pag tinitignan ko po yung asawa ko, mukha siyang namumroblema. Tanong, maganda ho ba? Sabi ng mister, umaalis ho ako. Bakit? Mukha ko may problema. Baka ako po ang rat-ratan. Alam niyo kung ano po ang pinakamaganda makita? Yung mukha na tamang-tama, maraming ang problema ang mundo, pero kita mo yung bukas ng mukha, there is joy. Amen? Meron po bang joy kayo ngayon? Ha? Meron ba kayong joy? Hindi yung pan-dishwashing, ha? Baka yung dishwashing ang sinasabi nyo. Yung sinasabi ko po, yung kagalakan, hindi galing sa labas. Galing sa kaibuturan ng inyong puso. Yung bang hindi nyo maipaliwanag, masaya kayo, marami kayong problema, marami kayong pinagdadaanan, but there is what we call joy in your heart. Because of the salvation that you have in the Lord Jesus Christ. Tignan yung 1 Peter 1:8. Ano sabi diyan? Hindi nyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Sino po rito nakakita na sa Panginoon? Meron po ba? Akala ko meron. Tatanungin ko sana kung nakita nyo rin si Apostol Pedro. Wala, di po ba? Lahat tayo, hindi natin nakita si Jesus ng face-to-face. Tama po. Tama po. Pero ang sabi rito, hindi man natin nakita si Jesus, pero inibig natin siya. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Praise the Lord. Sabihin nyo nga po, ako yon. Tignan nyo. Tuloy po natin. Hindi pa rin nyo siya nakikita hanggang ngayon. Totoo, hindi. Ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Maliwanag po, sabi po dito, ngunit sumampalataya kayo sa Kanya. Imagine mo, hindi mo siya nakita, and until now, hindi mo siya nakikita, and yet sumampalataya ka sa Kanya. Ano po ang outcome nito? Sabi po ng talata, dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Wow! The joy that we have in our hearts that is beyond description. All because we are in love with the unseen. Hindi natin siya nakikita, yet in love tayo kay Jesus. Tanong ko po, in love ba kayo kay Jesus? Pag hindi ka in love kay Lord, baka in love ka sa world. Hindi mo siya talaga makikita. Kung hanggang ngayon, in love ka sa mundo, hindi mo makikita si Lord. Kaya alam niyo po, ang unang-una na makikita sa iyo kapag Kristiyano ka, yung tunay kang Kristiyano, tunay kang tumanggap kay Kristo, there is what we call joy. Everybody say, joy. Ba't nakasimangot kayo? Joy nga eh. Nakangiti. Joy. Di ba? Hindi, joy. Hindi ganyan. I-project nyo. I-project nyo yung joy. Di ba? Hindi yung joy. Masaya ka ba? Meron ka bang joy? Yes. Sabihin mo joy. 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 I-project nyo naman, di ba? Joy, di ba? Kahit na ba J-O-Y yan, projection ng mukha, malaking bagay po yan eh. Tama po ba? Sige po. Sige, tignan nyo. Joy. Tignan nyo katabi nyo. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Pangalawa. The banishment of any unworthy fear of God. Ano po sabi sa 1 John chapter 4 verse 17 to 19? Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit na nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Nung hindi pa ako Kristiyano, takot akong mamatay. Takot po. Alam mo kung bakit?
Kasi iniisip ko, pag namatay kaya ako, saan kaya ako pupunta? So may takot ka. Bakit? Hindi mo pa ganap na iniibig ang Diyos sa buhay mo. Pero pagka pala ikaw ay naging mananampalataya, nagkaroon ka ng ganap na pag-ibig sa Diyos, nawawala ang takot. Nang maging Kristiyano po ako, hindi na ako takot mamatay. Pero hindi naman ako nagmamadali. Hindi. Hindi na ako takot. Bakit? Alam ko na kapag namatay ako, makikita ko ng mukhaan si Kristo. So anong ikakatakot ko? Diba? There is what we call banishment of any unworthy fear of God. Dati takot na takot ka, pero nang maging mananampalataya ka, wala ka ng takot. Bakit po? Kristiyano ka na eh. Tunay kang tumanggap sa Panginoon, paano ka matatakot? Amen? So, tanong ko po, ngayong umagang ito, meron pa po ba sa inyong takot mamatay? Wala. Di ba? Amen po ba? Wala na. Bakit po? Kung makikita mo ng mukhaan si Kristo, di ba? Doon wala ng luha, wala ng pasakit, wala ng hirap, wala ng gutom. Di ba? Pag naiisip mo yan, parang ang sarap-sarap mamatay. Parang sabi nyo, ikaw na lang. Hindi nga, imagine ninyo. Aba, dito, mamumroblema ka na naman ng pan-tuition fee. Di ba? Mamumroblema ka ng pagkain. Di ba? Tapos ginagawa mo na ang lahat. May nagagalit pa sa'yo. Di ba? Wala nang ganyan sa langit. Amen? Dito sa lupa, meron pa niyan. Kaya po, pag naiisip mo yung mga bagay na yan, nagkakaroon ka ng, takot. Pero pagka Kristiyano ka, wala ka ng takot. So, anytime nakunin ka ng Panginoon, anytime soon, sa langit ka pupunta, ano ikakatakot mo? Kasi sabi ng Bible, hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Diba? Kaya ka naman natatakot kasi kaugnay nung takot mo, baka maparusahan ka. So yung pag-ibig mo kay Lord, hindi pagganap. Malalaman mong ganap ang pag-ibig mo kay Lord kapag wala ka ng takot. Tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang takot? O mukhang nakakatakot? Magkaiba yun, ha? Wala ng takot, amen? Pumalakpak ng malakas ang mga wala ng takot. Hindi lang yan. Pagka Kristiyano ka na, iilag ka na magkasala. Kristiyano ka na eh. Diba? Naiiba ang buhay mo. Tignan nyo, 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. So pagka Kristiyano ka na, ikaw na yung iilag. Alam mo nang may tukso dyan, dyan ka palalapit. Diba? Ang tunay na Kristiyano, nalayo sa tukso. Amen? Kasi ang tukso, hindi yan nalayo. Hindi totoo yung kinanta na, o tukso, layuan mo ako. Hindi yan lalayo. Ang tukso, laging palapit. Ikaw ang lalayo sa tukso. May manginginom kang kaibigan. Alam mo naman kahinaan mo yung alak. Bakit pupunta ka pa roon at makikikumpare, pare, kamusta pare? Nilalapit mo ba yung sarili mo sa tukso? Dapat ikaw lalayo. Amen po ba? Alam mo nang mahina ka sa paninigarilyo, doon ka pa natabi sa mga mahilig magsigarilyo. Pare. Di ka dapat ganun. Kasi pag Kristiyano ka, teka, iwas muna ako dito. Layo muna ako dito. Ano ba kung sabihin nilang, wala kang pakisama? May pakisama ka, pero hindi ka pwedeng makisama. Nakuha po ba natin? Hindi ibig sabihin na ikaw ay lumalayo sa kanila, wala ka ng pakisama, iniingatan mo lang yung relasyon mo sa Diyos. Binavalue mo lang yung relationship mo sa Panginoon. Kaya ikaw ang lalayo. Yung tukso, lalapit yan. Sinong lalayo? Ikaw. Sino po? Yan. Parang iilan lang yung gustong lumayo. Naalala niyo po si Joseph? Si Joseph po, na pinagbalakang patayin ng kanyang mga kapatid, but later on, ibinenta na lang. At napunta siya sa bahay ni Putipar. Di ba? Naalala niyo yun?
Pagdating po doon, no? Gustong-gusto po siya ni Putipar. Pinromote nga siya, pinamahala siya ng buong, kabahayan, pamamahala sa loob ng pinamamahalaan ni Putipar. Gustong-gusto siya ni Putipar. Sa kabilang dako, gustong-gusto rin pala siya ng asawa. Kaya anong ginawa ng asawa? Tinukso. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo! Palayo. Palayo, hindi palapit. Yung iba naman sa atin wag na hindi nakaamoy ng alak. May alak doon. Punta. Ba't pupunta ka doon? Lalayo ka nga dapat Di ba? Amen po ba? Sino po dito yung handa ng lumayo sa tukso? Sino po? Sino po? Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Lalayo sa tukso, hindi lalapit. Di ba? Sabi rito, mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Paano, pastor, kung talagang nahulog ako sa pagkakasala, ano pong dapat gawin? Ito, ngunit kung magkasala ang sino man, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Sakali mang nahulog ka. Okay? Sakali lang, natukso ka. Hindi pa huli ang lahat. Ano ang kailangan? Magbalik loob ka. Kasi meron po tayong tagapagtanggol. At ito ay si Kristo. Pang-apat, ito na po yung huli. Are you still with me, church? Sige po, ito yung pang-apat po. Confidence in God and boldness before Him. Ito yung kagandahan. Pag ikaw ay tunay naman nananampalataya, meron ka ng confidence na tumayo sa harapan ng Diyos. Dati wala Bakit? Kasi nga, hindi ka karapat-dapat. But now that you accepted Jesus Christ, you are now a true Christian. Sabi po rito, 1 John chapter 3, verse 19 to 22. Dito nga natin matitiyak. Kita nyo? Dito natin matitiyak na tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin ito, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Napakaganda pong pangako. Meron po tayong katiyakan. We have this confidence in our God. And because of that confidence, when we come before Him and ask for anything na kailangan po natin, minsan nga kahit hindi mo kailangan, binibigay ni Lord para may magamit ka sa pwedeng maging pangangailangan. Minsan nga, mga kapatid, hindi mo inisip, pero dumating. Meron po bang ganun sa inyo? Nung mga bata kayo, yung kalagayan mo ngayon, hindi mo naman yan inisip Tama po? Yung po bang meron kayo ngayon, inimagine nyo yan nung bata kayo? But God has given you those things. Why? Kasi plano yan ng Diyos. Part yan ng plan ni God sa iyo. And now you have that confidence. Di ba? Sabi dito, tinanggap natin ang anuman o tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa Kanya. Bakit? Dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Pagka po hindi na kayo tumatanggap ng hinihingi nyo, i-check nyo yung obedience nyo. Kasi yung disobedience, yun po yung hadlang sa blessing ni Lord. Yun ang hadlang para hindi masagot ang prayers mo. We have that confidence. Binigyan tayo niyan. And also, the boldness before Him. Meron na po tayong tapang na humarap sa Diyos. Sabi po ng Bible, Hebrews chapter 10 verse 19 to 22. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing at ang tabing na ito'y ang Kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya.
Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Now you can come boldly at the throne of God. You are invited para lumapit sa Panginoon, not because you're good, not because you're generous or kind of whatsoever, but because of the blood of Christ that was shed to you. The blood of Christ that covers you. It gives you the right to stand before our God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. God is so faithful. In every promises na pinangako po niya. Ano po? At ang sabi niya, lahat ng pangako niya, it will come to pass in our lives. In just one condition, if we will keep on trusting Him and believing in Him. And as we trust and believe in Him, there is what we call obedience. Every step along the way, God has assured us that we will never walk alone. Hindi ka nag-iisa sa lakarin mong ito. Kasama natin ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Praise the Lord. That is the assurance. You will never walk or run this Christian race na hindi mo kasama ang Diyos. God assured us that He will walk with you. He will walk with you. He will walk with you. Kasama mo siyang maglalakbay. And don't worry, when you fall, pag bumagsak ka, Jesus will lift you up. At kapag hindi mo na kaya, He will carry you. Ganyang kaputi ang plano ng Diyos para sa atin. God planned not only to justify us, not only to sanctify us, but also to glorify us. Kaya ang pagsama ng Diyos sa atin ay hindi lamang doon sa naligtas tayo, hindi lamang doon sa nilalakaran nating kabanalan ngayon, kundi hanggang doon sa glorification. Ang pagdating ng araw, hanggang doon sa langit na bayan, kasama natin ang Diyos. You will never walk alone because God will always be with you. So this time, let us have a celebration as we travel the road to eternity. Amen? Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, church. Yung palakpak ng isang mananampalataya. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito and let's have a word of prayer. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming pong salamat sa inyo, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, ay hinanap mo at niligtas mo. At hindi po doon nagtatapusan lahat. Bilang mga tumanggap sa iyo, Panginoon, kami, Panginoon, ay nagtataglay ng mga pribilehiyo at benepisyo na tanging, Panginoon, sa inyo lamang namin makakamtan. Hindi namin makakamtan sa sanlibutan ito. Kaya naman po, O Diyos, sa oras na ito, tulungan mo po kami na maging matapat na mananampalataya mo, O Diyos. Na kami, Panginoon, ay lumakad kasama kayo hanggang sa dulo ng mundong ito, hanggang sa dulo ng buhay na ito. Ang bawat isa sa aming Panginoon, bilang tanda ng aming pasasalamat sa inyo, ay nangangako, Panginoon, na kahit kailan, hindi namin ipagpapalit ang aming relasyon sa inyo sa iniaalok ng sanlibutan ito. Kami, Panginoon, ay nangangako na sa harapan mo, Panginoon, ay sisikaping sa tulong ng banal na Espiritu ay laging magiging tapat na ipaglilingkod ang buhay na ito na nagmula din po sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil minahal mo po kami kahit na po kami hindi kaibig-ibig. Inabot mo po kami, Panginoon, kahit po kami ay nasa pusikit na dilim. Tinanglawan mo po kami, Panginoon, kahit na po kami, Panginoon, ay malayong-malayo po sa inyo. Salamat sa dakila mong pagmamahal at sa iyong biyaya, Panginoon, na higit pa sa aming pagkakasama. Salamat, Panginoon, sapagkat dahil sa iyong pag-ibig at biyaya,
nagkaroon kami ng katiyakan, ng kaligtasan, na someday after this life, makakasama po namin kayo dyan sa langit na bayan na inihanda mo para sa bawat nagsisampalataya sa iyo. Ito po ang aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi na Amen. 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 Manatili tayong nakatayo as we sing a closing song. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Come upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, lead unto me. Lead unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure.
Tayo po ay manalangin mga kapatid. Lord, maraming salamat po Panginoon sa tatapos naming gawain Panginoon. Salamat po Panginoon, sinamahan niyo po kami sa gawain ito na buhat sa umpisa hanggang sa ngayon na magtatapos ng gawain ito Panginoon. Salamat Panginoon sa mga pagpapala ng iyong mga salita Panginoon na aming narinig ngayong umaga Panginoon. Salamat sa mga privilege nang ikaw ay aming tanggapin Panginoon bilang tagapagligtas ng aming buhay Panginoon. Lord, dalangin po namin na itong mga privilege na ito ay magamit namin Panginoon upang lalong lumawak ang inyong mga salita Panginoon, lalong lumalim ang aming mga pananampalataya Panginoon, lalo kami lumago Panginoon bilang isang mga anak mo Panginoon. Lord, dalangin po namin sa panibagong araw na aming haharapin Panginoon ngayong linggo na ito Panginoon. Dalangin po namin ang inyong gabay at dagdag kalakasan Panginoon sa aming buhay Panginoon upang maipamuhay namin Panginoon yung bilang anak mo kami Panginoon at makita ng marami ang kabutihan mo po Panginoon sa aming buhay Panginoon. Magliwanag nawa kami Panginoon sa aming kapaligiran Panginoon bilang mga anak mo po Panginoon. At Panginoon, sa pansamantala po namin paghiwa-hiwalay ngayong araw Panginoon na ito, dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa bawat isa sa amin Panginoon hanggang kami makauwi sa aming mga tahanan Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa inyo po Panginoon ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin po natin mga kapatid ang pagpapala. Naway lumago kayo sa kagandaang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.